Si Pastor Gibbs, mga kababayan, just a few hours ago, nagpalabas po ng statement, official statement mga kababayan, tungkol sa kanyang nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Kinasadlakan ngayon, alam na ninyo na yung Congress at saka yung Senado nagpalabas na po ng subtena. Sa Senado, yung kinainbeltuhan niya, mga kababayan, kinasangkutan niya na mga malalaswa, biktima yung mga dati niyang members na mga kababaihan, at saka yung latest na testimony galing sa kanyang hardinero na nagsusupply siya ng mga baril sa dating Pangulong Digong saka kay Inday. Sa Congress naman po, yung dating issue sa SMNI, yung violation sa franchise, nagwawala po si Pastor Gibbs sa kanya pong official statement. Mahaba po yung kanyang mga sinabi, umabot ng more than 36 minutes po. Boses lang po, mga kababayan, yung kanyang pinarinig, published by Sunshine Media. Mga kababayan, yung kanyang istasyon, through social media po, matindi po yung kanyang mga sinabi. Gusto nang maging Bonifacio. Pangungunahan daw niya yung bansa para labanan yung evil government ng ating Pangulong Bongbong. Pagkatapos ni Lisa Marcos, inaakyo si Lisa Marcos at si President Bongbong saka si Martin Romualdez, mga kababayan, na nagsasabuatan para daw siya ligwakin at nakipagsabuatan sa Amerika, sa CIA, sa FBI. At may mga plano daw na ipa-assassinate siya. Kaya siya ngayon nagtatago, pero nandito pa daw siya sa Pilipinas. Pinababantayan daw, mga kababayan, yung lahat niyang mga compound. At dahil doon, hindi daw siya papayag na ganun-ganun na lang. Tatayo siya as leader ng ating bansa. At inakyus pa, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos na mga mangkukulam na. Saka si Lisa Marcos po, nag-sex urges daw at nagagamit ng kung ano yung mga sinasabi po ni Digong. Nagtaka ka pa niya, Mr. Marabila, si spiritual advisor ni Maudings, yung mga ginagamit pong terminologies, likwat, gorgor, yung tulad ng ginagamit ng yung dating supporter ng ating Pangulong Bongbong na vlogger na biglang bumaliktad po na nandun sa Amerika. Ayun, mga kababayan, pag pinakinggan ninyo yung kanyang statement po, mga terminologies na ginagamit, alam na kung sino yung source ng mga information nung nakabase sa American vlogger. Ganon na ganon ang linya ng kanyang mga pamamahayag, pati yung mga pulburon. So, kino-confirm lang nga nila, mga kababayan, kung sino yung source ng mga propaganda laban na, mga kababayan, sa ating black propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba? Sinapian daw yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng masamang espiritu. Tawag na nga po, you demon. Nag-engage daw yung mag-asawa, yung first couple, mga kababayan, sa witchcraft in India, and even sa Africa. Di kaya niya, Mr. Maravillas, pati si Pastor Gibbs, tumira din ng fentanyl. Kasi pare-parehas po, mga kababayan, kung mag-behave, pare-parehas ng dating Pangulong Digong, pati sa mga pananalita. But before ko, mga kababayan, iparinig sa inyo yung audio po, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. At para hindi malason ng mga black propaganda, lalo na ito, pag napakinggan ninyo ito,
Kung wala kayong malakas na pananampalataya, malamang malason yung isipan ninyo. Kaya winawarningan ko kayo muna. Huwag kayong pagogoyo. Huwag kayong pagogoyo sa mga statement. Pero iparinig ko po sa inyo. So, click subscribe muna po and like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, and etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking po dito sa amin. Bumili ng ticket. Pati sa mga hotels po, nagbo-booking po kami. May Paymaya kami, may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito po yung aming Innova, nakaservice siya ngayon. Lagi na pong matao dito sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product, iGlow Serum. Negosyo siya ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya. Whitening po siya. Before and now. Contact na lang po ninyo siya sa kanyang FB, Riz Maravillas, sa inyong mga inquiries. Ito naman po, Firmax sa Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa paninigas ng mga kasukasuan, pati mga pains. Pinapaid lang po sa mga pulses in other affected areas. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement po siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Ang goji berry may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. So gusto na namin marinig anya yung desperate statement po. Living dead na daw siya. Wala na siyang pakialam kasi sa libro anya ng ating gobyerno, pati ng Amerika, patay na anya ako. Kaya tumatayo na anya ako ngayon. Simula ngayon, magpapakabayani po siya, si Pastor Kids. Parang ang objective niya po, gatungan yung mga mamamayang Filipino para sumuport sa kanya, mag-alsa laban sa ating administrasyong Bongbong. Tapos tinamo pa yung ating Pangulo, sinumbatan, yung isimin na yan, tumulong sa inyo para manalo kayo. Pagkatapos niya, ito yung gagawin ninyo sa amin. Pinipersecute ninyo kami. Ang totoo niyan mga kababayan, sumikat sila yung SMNI. Hindi man masyado pakilala yung SMNI. Ginamit nila yung presidential forum, yung presidential debate. Nag-organize sila para sumikat. Wala mang manonood sa kanila. Mga kababayan, kung hindi po nag-attend yung ating Pangulong Bongbong Marcos, in-invite nila. Di ba? Yung ating Pangulong Bongbong naman po as a candidate, pinagbigyan. Pero kung sila yung magkiklaim na nakapagpanalo, malayo po sa katotohanan, ilan ba yung members nila? Ilang milyon? 5 million? Ang boto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 51 million. Kasi napakarami po na mga Marcos loyalist. Yon ang katotohanan niyan. Sila po sumakay during the election. Kaya sila nakilala sa buong bansa at sa buong mundo. Kasi siyempre yung mga Marcos loyalist manonood. Yung iba na mga candidates po,
ang kanilang guest sa kanilang presidential debate. Wala man pong manood na marami. So, mga kababayan, ang nagpasikat sa kanila, yung crowd ng mga viewers po, ay nanood dahil po sa Marcos. Yan ang katotohanan yan. The same way, ganon din po sa Duterte. Nagkaroon po ng national leaders tayong Duterte naging Pangulo at Vice Presidente dahil po sa Marcos. Yun ang totoo niyan. Assuming kayo. Tama po mga Marcos loyalist? Kahit nga po yung sa mainstream media, pag hindi po guest si President Bongbong Marcos, candidate BBM, wala pong manood na marami. Kasi nga po, ang rockstar po, si BBM. Kayong nagpapaniwala sa mga sinasabi po nila. Pero pakinggan natin po. Ayan po siya mga kababayan. Audio lang po. Kasi hindi niya pinakita yung kanyang live na pagmumuka. Picture lang niya yan. File photo. Sa buong bansang Pilipinas, buong sanlibutan, magandang araw, magandang maga, magandang hapon, magandang tanghali, at magandang araw 68,000 na pala 4 hours ago. Ang pangungusap ko pong ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na makikinig at manonood sa akin, although hindi nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed Son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ang aking pagmumukha. Ang akin lang po maririnig. Ito po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linis at ang aking kongregasyon na walang dahilan, ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas. Kung kami may sinabi lang violations na hindi pa napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng 20 lawyer upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Lahat po yan ay mayroong 20 lawyers na nakatutok at mayroon na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simulan ang trial. Mulang 2018, pinospon. Ginawan 2020, pinospon. Ginang 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023, sana ipopospon. Pinospon pa rin. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Sealed indictment pa nga ng 3 taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ako doon, walam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako ng aking mga workers na mga 9 o 8 kami lahat, ako yung number 1 na principal. Okay lang. Sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako talagang target nila. Sa anong paraan ginawa kami ng kasong hindi namin alam. Silang witness, handa na po kaming lahat. Lahat ng aming depensa, lahat ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopospon nila palagi, pero ngayon hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, kaya sa Amerika, kundi dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuhan ako ng nakasealed indict po, nakabalik doon, pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Ngayon, dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng US Embassy
sa Department of Foreign Affairs. Sapagkat kung yan pag-uusapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Hinintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yon, dapat magtiis din sila. Hindi dumating yon, hinihintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na ganon. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa. Nawala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako. Siyempre, sa surveillance po siya kasi nga nagtatago. O diba? Para hindi siya i-surveillance ng FBI, CIA. Wala yun sa kontrol natin. Pero sinisisi, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi nakikipagsabuatan daw. Sumurrender kasi siya para harapin tulad ng ating dating First Lady ng magkakaso po, mga kababayan sa Amerika. Talagang inarap niya. Ganon ang matapang. Hindi nagtago, mga kababayan, yung Marcos family, di ba? Talagang hinarap po, napakaraming kaso. O siya, ito man lang yung kaso niya, mga kababayan. At sabi niya, lahat ng kaso daw niya, mga kababayan, may around 20 lawyers daw siya. Imagine. Ito sa Pilipinas, ng CIA at ng FBI. Napakarami niyang mga abogado. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Kita ninyo yung mga terminologies niya, ligwak, o di ba familiar term sa inyo po? Ayan ang terminology ginagamit ng yung taga doon sa Amerika po, na may kaso na rin. Cyber libel, yung isang vlogger na siging panira po sa ating Pangulong Bongbong. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandaling ito from reliable sources. Correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno ng Pangulong Marcos at ng First Lady. Kita ninyo, kasabwat daw ng Amerika, ng CIA, FBI, yung ating Pangulong Bongbong Marcos para siya ligwakin. Lalo na si First Lady, Lisa Marcos. Kita ninyo yung mga direksyon ng kanilang mga statement, propaganda. Same script, mga kababayan. Talagang isang grupo lang sila. Di ba? Kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Rendition, ang ibig sabihin po, execution na lang. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. Yun. Gusto daw siyang ipa-assassinate, elimination. Ganon katindi, kaseryoso yung kanyang mga pinagsasabi, mga kababayan. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yon, kidnapping or assassination. Ang term niya, kidnapping, assassination. Imbis po na arrest. Kasi nga po, wanted siya doon sa Amerika. Siyempre, magko-coordinate yun sa mga bansa kung saan siya nagtatago. And in this case, dito sa Pilipinas siya nagtatago. Killing talaga, murder. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Reliable sources daw. Hindi man sinasabi kung sino. O ganun ang kanyang mga statement po. Kaya, mula 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat
Ang iniintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa atang sariling bansa ang aking constitutional rights na wala na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Ibinigay na daw siya. Anong ibinigay? Na hindi ka man nga matagpuan kung nasaan ka? O, diba? Sumuko ka sa ating pamahalaan, magpakita ka, then baka pwede kang samahan pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. I-turn over ka mismo sa embassy ng Amerika for your safety. Parang yung deal, mga kababayan, yung offer sana ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Tevez, kaya lang nagtago. Pag ikaw ay nagtago, siyempre, iwawanted ka. Di ba ganun yun? Kung hindi ka magtatago, hindi ka nagtatago, di hindi ka wanted. Ang wina-wanted po kasi yung nagtatago. Normal po sa alinmang gobyerno na pag alimbawa wanted ka, may mga authorities na magtitik-tik sa'yo. Iso-surveillance ka siyempre. Para i-arrest, hindi para i-kidnap. Yung term niya po, kidnapping assassination. Yung sinasabing assassination, siyempre, pag lumaban ka sa mga authorities, armado yan, tulad ng ginawa ni Maudix doon sa mga alleged drug addicts. Lumaban niya kasi. Ayun, na AGK. Di ba? Ganun lang po. Pinapaliwanag natin kasi sa totoo lang, ito po, full of propaganda, paninira, full of, ang tawag dito, libelous utterances against the first family. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Angkinin nyo, kung hindi, i-correct ninyo ako. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Bakit naman mukha hindi ipakita pagkatapos? May picture ka. Di ba? Yung live mo, hindi mo pinakita, pero may picture ka. So ano yon? Anong pagkakaiba ng picture mo sa actual mong pagmumukha? Di ba po, mga kababayan? Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano. Binigay? Nasa kamay ka na ba ng mga Amerikano? Nagtatago ka nga. Paano kang ibinigay? Di ba? Gagawin nilang gusto lang gawin sa akin, sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Siyempre, surveillance tulad ng ginawa ng Amerika kay Osama Bin Laden. Sinurveillance nila, inoperate. Ganon ang Amerika. Wala yun sa control ng ating Pangulong Bongbong Marcos of any government. Mga kababayan, that's how America, how powerful the US government. Kwan sila po, world police. Yan pwede mong gawin, isurrender mo yung sarili mo at may mga abogado ka man lang na mga abogadong di kampanaryo, hindi lang di kampanilya, kampanaryo na yung dala. Nagawa ng pamilya Marcos noon na naidefensa at napawalang sala kasi hindi siya guilty. Anong rason na son of God ka? Powerful? Napa-stop mo nga na yung earthquake? Stop! Di ba yun sabi mo? Kaya tumigilan niya yung lindol. Pina-stop ko niya. Wala ka bang paniwala sa iyong sarili na ikaw yung appointed son of God? Uobra ba sa'yo yung assassination na sinasabi mo? Di ba hindi yun uobra? Kasi appointed ka.
Talaga niya, Mr. Maravillas. Ako po, yung argumento ko, yung mga statements ko, galing din sa kanyang mga previous pronouncements. Binabalik ko lang po sa kanya. Bakit ka nagtatago? Bakit ka natatakot? If you are an appointed son of God, walang rason na magtago ka. Di ba si Jesus Christ, son of God, pinalitan mo na nga, nagtago ba si Jesus Christ? Di ba hindi? Kung yun ang level ng iyong yung pagkatao ang gusto mong ipaunawa sa amin at ipapaniwala, appointed son of God, natakot ka dito sa nagpe-persecute sa iyo? Sino man itong CIA? Sino man yung FBI? Sino naman si President Bongbong, si Lisa, si Martin Romualdez as against the appointed son of God? Di ba wala silang panama? Oh, yung mga Marcos never na nagtago. Nung sila kasuhan ng close to 1,000 cases. Si Imelda Marcos mismo umarap sa trial sa Amerika, sa New York, the trial of the century. O bakit kayo, hindi man po appointed sa daughter ng Diyos si Mrs. Marcos, pero hindi natakot? Hinarap niya. Bakit? Naniniwala siyang hindi guilty. Kung kayo ay naniniwala hindi kayo guilty, and you are the appointed son of God, harapin ninyo. Hindi kayo tatabla ng bala. Yung sinasabi ninyong gusto kang ipa-assassinate, hindi ka tatabla niyan. Kasi nga, appointed son of God ka. Tama ba ang ating mga argumento? Kasi, pag magtago ka, di ibig sabihin yan, duda ka, kahit doon sa statement mo mismo, that you are powerful, appointed son of God, anointed ka eh. Duda ka, kaya ka nagtatago. Harapin mo, sumurrender ka, you seek the assistance of the President, imbes na i-accuse mo. Tawagan mo, manawagan ka ngayon, Mr. President, I am surrendering. I am submitting myself dito sa investigation ng Senado. I am submitting myself dito sa trial na gustong gawin nila sa akin sa Amerika. Tulungan mo ako na makamit ko ang fair trial. Ganon. Hindi yung nananawagan ka na ngayon ng revolusyon. You want to topple the government of Bongbong Marcos. Gusto mong mag-Bonifacio, magpakabayani, tulad ng gustong mangyari ni Digong ang gusto mong mangyari. Lalo mo niyan nilulubog yung sarili po ninyo, Pastor Gibbs. Sino bang nag-advise niyan sa inyo? Na imbes masolusyonan yung problema na kayo din naman yung may mga gawa niyan. Tapos, nilulubog yung sarili ninyo. Wala kayong pagkakaiba sa inyong kaibigan na si Digong. Kung nanahimik na sana siya, nag-retire, hindi na dumaldal ng dumaldal, wala siyang problema ngayon. Ayan tuloy. Nagka-interest tuloy na yung ICC, mga kababayan, ay ipurso yung investigation. You see? Kayo yung may gawa ng mga problema ninyo eh. Hindi po kami makatulog. Hindi kami mapakali. Bakit hindi kayo makatulog? Na yung peace of mind, galing yan sa ating Panginoon. And you are the Son of God. Dapat matulog lang kayo ng mahimbing. Bakit? Nandyan yung proteksyon ng Panginoon sa inyo. Son of God ka. Nagduda tuloy niyan, yung mga followers mo. Yung pastor namin anya na nag-declare na siya appointed son of God, hindi makatulog. So, ano anya? Yung Diyos na pinaniniwalaan namin, hindi totoo? Di ba? Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika, na bigla kaming pinasok